Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-387 na kabanata, Heidi. Patuloy na sumigaw si Art. Kailangang tiyakin nating hindi na mangyayari ang ganitong bagay sa ating pamilya kailanman. Naiintindihan ba ninyo? Opo, Ginoo. Naiintindihan namin, sagot ng kanyang mga tauhan. Napakaswerte ng pamilyang Clifton dahil may isang tulad ni Alex sa panig nila. Dahil sa kanya, kaya nilang durugan ang ating pamilya kung kailan nila gustuhin. Ang tanging pag-asa natin ay bumuo ng magandang relasyon sa kanila, para mapanatili natin ang ating reputasyon at posisyon sa lipunan, dagdag ni Art habang nagmumuni-muni. Pagkatapos ay pumikit siya at tumahimik. Pinaghihinalaan ni Art na may kinalaman ang pamilya Clifton sa pagkamatay ni Chris. Subalit, bilang isang praktikal na tao, alam niyang hindi nila kayang talunin ang pamilya Clifton. Simula nang talunin ni Alex si Tyson sa Hudson River, napagtanto niyang wala silang laban sa kapangyarihan ni Alex. Samantala, sa mansyon ng Clifton, may halong kaba si Rufus habang papalapit sa opisina ni Jessup. Narito ba si Alex? Tanong niya sa mahina at magalang na boses mula sa pinto. Dapat tawagin mo siyang sir, malamig na sagot ni Jessup. Pagpasok nila sa conference hall, nakita nila si Alex na nakaupo sa dulo ng mesa. Napanganga si Jessup at nagtaka kung sino ang may ganang paupuin ang isang napakahalagang tao sa isang mababang posisyon. Alex, dapat nasa ulo ka ng mesa, sabi ni Jessup agad. Ano? Walang halaga kung saan ako nakaupo. Hindi naman iyon mahalaga, sagot ni Alex. Hindi niya iniintindi ang maliliit na bagay tulad nito. Ang tanging mahalaga sa kanya ay si Debbie, na naroroon din. Unti-unti, naramdaman niyang parang tahanan na rin niya ang mansyon, pero nanatili siyang magalang sa lolo ni Debbie. Diretso sa usapan si Jessup. Ngayon, tatalakayin natin kung dapat bang gawing bagong pinuno ng pamilyang Clifton si Debbie. Matagal ko nang iniisip na dapat na akong magretiro. Lolo, hindi ko kayang pamunuan ang pamilya, biglang sabi ni Debbie, na labis na nagulat. Paano niya magagampanan ang ganitong responsibilidad? Pumasok si Rufus sa usapan at taos-pusong nagsalita. Debbie, huwag mo kaming tanggihan. Ikaw lang ang tanging pag-asa ng ating pamilya. Matagal na naming pinag-usapan ito ng aking ama, at pareho kaming nagkasundo. Hanggat ikaw ang namumuno sa pamilya, walang sino man ang mangangahas na manggulo sa atin. Ang pamilyang Clifton ay magiging ligtas. Ngunit kailangan naming umasa sa iyong suporta. Agad namang sumang-ayon ang lahat. Alam nilang susuportahan ni Alex si Debbie. Hanggat si Debbie ang namumuno, siguradong puprotektahan ni Alex ang pamilya. Hindi ko kaya, mariing sagot ni Debbie. Pagkatapos ay hinarap niya si Alex at nagtanong, Alex, maaari mo ba akong samahan sa isang lakad? Ayaw talagang masangkot ni Debbie sa usapin ng pamilya. Ang gusto lang niya ay makasama si Alex nang walang drama o problema. Oo, tara, agad na sumang-ayon si Alex. Hawak ang kamay ng isa't isa, lumabas sila ng silid, iniwan ang pamilya sa likuran. Malapit sa mansyon ng Clifton, mayroong isang livery yard kung saan nakatira ang mga racehorse. Kahit sa taglamig, maingat na inaalagaan ang damo, at ang berdeng damo ay tila umaakit kina Alex at Debbie na lumapit. Debbie, napakarami mong tiniis at sobrang hirap ng pinagdaanan mo. Kasalanan ko na hindi kita nagawang protektahan ng maayos, malungkot na sabi ni Alex. Tiningnan siya ni Debbie nang may pagmamahal gamit ang kanyang magagandang mata at sinabing, hindi mo kasalanan. Ako nga ang nahihiya sa lahat ng abala at gulo na naidulot ko sa'yo. Nagsimula nang sumagot si Alex, ngunit may narinig silang tumatawag sa di kalayuan. Hello, hi. Nandito ako. Boses ng isang babae ang narinig nila. Napatingin sila pareho. Ako ba ang tinatawag mo? Bahagyang iniikot ni Alex ang kanyang ulo, at nakita ang isang payat na dalagang may banayad na mukha na papalapit sa kanila.
Tinitigan siya ng dalaga gamit ang kanyang magagandang mata. Oo, sagot ng babae habang tumatakbo papunta kay Alex. Ngumiti siya at nagsabi, "Hello Alex, ang pangalan ko ay Heidi Reels." Nagpatuloy si Heidi. "Narinig ko na tinalo mo ang world-class martial arts master na si Tyson Slade sa Hudson River." Pinag-uusapan ito ng lahat. Mabilis na naging mapagmatsyag si Alex sa dalaga. Ano ang gusto nito? Hindi niya nagustuhan ang labis na magiliw na paraan ng pakikipag-usap nito. Naramdaman niyang kailangan niyang protektahan si Debbie. Kung isang estranghero ang lumapit sa kanila tulad nito, malamang ay hinamon na niya ito agad sa isang laban. "Umalis ka na. Paalis na kami," sabi ni Alex sa malamig na tono. Wala siyang pakialam sa anumang sasabihin ng babae. Ang nais lang niya ay makahanap ng tahimik na lugar kasama si Debbie. Ayaw na niyang pag-usapan pa ang laban nila ni Tyson. Ngunit patuloy na ngumiti si Heidi nang mainit sa kanila, at unti-unting kumalma si Alex. Habang naglalakad ito sa tabi nila, sinabi nito kay Debbie, "Pwede ko bang hiramin ang asawa mo? Huwag kang mag-alala, wala naman akong masamang gagawin." Namula si Debbie. Ito ang unang beses na may tumawag kay Alex bilang kanyang asawa. Gustong-gusto niya ang tunog nito. "Siyempre, wala akong problema, pero siguraduhin mong ibabalik mo siya sa akin mamaya," sagot ni Debbie ng masaya. Ang dalaga ay mukhang napakabata, halos parang isang bata. Sigurado si Debbie na wala itong banta sa kanila. Ang maganda nitong ngiti ay napaka-infectious din. Dagdag pa, gusto niya na tinawag si Alex na kanyang asawa. Masaya siyang pumayag. Ngumiti siya at tinulak si Alex patungo sa babae habang sinasabi, "Gusto kang makausap ni Heidi." "Masaya akong pumayag, pero tandaan mong may asawa ka na." Tumawa siya, iniisip na ang dalaga ay masyadong bata pa upang maintindihan ang pagmamahalan sa pagitan ng mag-asawa. Tumingin si Alex nang may pagtataka kay Debbie. "Masaya kang pumapayag akong sumama, pero hindi mo man lang alam kung bakit ako kailangan ng batang ito." "Anong bata? Huwag mo akong tawaging bata." Galit na sagot ni Heidi. "Hindi mo ba alam na isa akong martial arts master?" Habang nagsasalita, pinanlaki niya ang kanyang mata at pilit na nagpapakita ng mas matanda kaysa sa kanyang tunay na anyo. "Ano ang balak mong gawin sa akin? Sasabihin mo ba sa akin, o plano mo akong dukutin at ibenta?" Tanong ni Alex ng seryoso. "Gusto ko sanang maglibang sa pamamagitan ng pagsakay sa kabayo para sumaya ang pakiramdam ko, pero natatakot akong mag-isa. Gusto kong turuan mo akong sumakay," sagot ni Heidi. "Ah, okay lang iyon. Sasamahan kita," sagot ni Alex. Nag-isip siya sandali at nagtanong, "Ilang taon ka na? Aabot ba ang mga paa mo sa stirrups?" 20 anyos na ako." "Ilang taon sa tingin mo ako?" Tanong ni Heidi, sabay pakita ng mahaba niyang mga binti. Ang hugis ng katawan niya ay napaka-perpekto. Nagkatinginan sina Alex at Debbie. Pareho silang hindi makapaniwala na 20 taong gulang na ang dalaga. Para itong isang porselanang manika. Nagpasya si Alex na huwag nang questionin pa si Heidi. Dahil sinabi naman ni Debbie na ayos lang sa kanya, sasamahan niya ang dalaga. Buo ang tiwala at pagmamahalan nila ni Debbie sa isa't isa. Sinundan niya si Heidi papunta sa isang malaking kabayo na nakatali sa puno malapit sa kanila. Sumampa si Heidi sa kabayo, at sumampa rin si Alex sa likod nito at umupo. Nang mapansin ito ni Heidi, namula siya ng gusto. "Anong ginagawa mo?" tanong niya ng pabulong. "Tuturuan kitang sumakay ng kabayo." "Bakit? May problema ba?" Hindi maintindihan ni Alex kung bakit siya nagrereklamo. "Ah, wala. Siyempre," mabilis na sagot ni Heidi. Di nagtagal, pinaandar na ni Heidi ang kabayo at nagsimula itong tumakbo ng dahan-dahan sa kabukiran. Masayang pinapanood ni Debbie ang dalawa at naisip, ang tapang din ng batang si Heidi. Humiling siya kay Alex na turuan siyang sumakay ng kabayo.
Ano pa kaya ang ipapahiling niya kay Alex? Ang kabayo ay masunurin, at lumabas na likas na magaling si Heidi sa pagsakay. Pagkalipas ng 10 minuto ng pagtuturo ni Alex, siya na ang may kontrol sa kabayo at magaling na itong nagpapatakbo ng mabilis. Nang tumigil sila, tumingin si Heidi kay Alex at nagtanong, "Bakit mo inisip na mukha akong bata? Hindi ka ba naniniwalang 20 anyos na ako?" Hindi ma-worry ni Alex kung bakit ganito na lang ang galit ng dalaga tungkol sa kanyang edad. Naisip niya, karamihan sa mga babae ay gusto nilang sabihing mukha silang bata. Bakit kaya tila naiinis si Heidi kapag sinasabing mukha siyang bata? Ika-388 na kabanata, "Huwag mo akong tawaging bata. Huwag mo akong tawaging bata," mariing sabi ni Heidi kay Alex habang pinipigilan siyang bumaba mula sa kabayo. "May mukha kang bata," tugon ni Alex, ngunit napansin niya ang kakaibang marka sa braso ni Heidi nang umangat ang kanyang sleeves. Isang maliit na pulang marka ang nasa braso ni Heidi, at agad na naintindihan ni Alex ang kahulugan nito. "Iyan ba ang shogun siya?" tanong niya na puno ng pagtataka. Ang shogun siya ay isang sinaunang simbolo mula sa China na nagpapahiwatig ng kalinisan ng isang babae. Ayon sa kasaysayan, hindi ito maaaring burahin, ngunit kusa itong nawawala kapag nawala ang pagkabirhen ng babae. Nabasa na ito ni Alex sa isang aklat ng kasaysayan noon, ngunit hindi niya inasahang makikita ito sa modernong panahon, lalo na sa Amerika. Nagsimula nang makaramdam ng kaba si Alex tungkol kay Heidi. Sa kanyang isipan, naisip niyang may misteryo sa batang ito. "Paalis na ako," sabi ni Alex, ngunit tumutol si Heidi. Ayaw niyang umalis si Alex. "Gusto ko pang sumakay. Sasamahan mo ba ako?" pakiusap niya. "Hindi. Aalis na ako," mariing sagot ni Alex, sabay tingin kay Debbie. Nagulat siya nang makita niyang iniindikan ni Debbie na dapat niyang ipagpatuloy ang pagtulong kay Heidi. Sa huli, hinawakan ni Alex ang kamay ni Debbie at sinamahan si Heidi sa opisina ng riding school. "Kailangan kong magbayad," sabi ni Heidi sa kahera. Pagkatapos ay palubog na sinabi, "Magkano ang babayaran ko? Bilasan ninyo, may iba pa akong gagawin." Karaniwan, babae ang kahera sa riding school, ngunit sa araw na iyon, isang lalaking may matingkad na blondeng buhok ang kahera. Mickey Perkins, ang kanyang pangalan. Ngumiti si Mickey at binati si Heidi, "Hi, ganda. Kamusta ka?" "Ayos lang. Aalis na ako. Gusto ko nang bayaran ang kabayo." "Bilasan mo," sagot ni Heidi na tila hindi nagulat sa presensya ni Mickey. Lumapit si Mickey sa computer at tila hindi marunong gumamit nito. Paulit-ulit siyang nagkakamali sa pagpindot ng mga key. Sa wakas, sinabi niya kay Heidi, "Miss, 6 na oras mo nang nirentahan ang kabayo. Isa ito sa pinakamagagandang kabayo sa bansa. $500 bawat oras, kaya kabuuang $3,000. Pero para sa'yo, gawin na lang nating 2,000. Napamulagat si Heidi sa narinig. "Ano?" sigaw niya. $2,000. Napakamahal naman yan. Niloloko mo ba ako? "Oo, $2,000, ulit ni Mickey. Napakapagnanakaw naman yan. Hindi makatarungan ang presyo na yan." Galit na sabi ni Heidi. Lumingon siya kay Alex at sumigaw, "Wala ka bang sasabihin?" Hindi gustong makialam ni Alex. Kumibit-balikat siya at tumingin sa ibang direksyon, nagkukunwaring hindi niya naririnig si Heidi. Nang makita niyang binabaliwala siya ni Alex, lalo pang nagalit si Heidi. Bumaling siya kay Mickey at sinigawan ito. "Ah, naiintindihan ko na. Iniisip mong kaya mo akong takutin dahil babae ako. Akala mo ba kaya mo akong perahan? Well, mali ka. Hindi mo ako kayang apihin." Si Mickey ay tumawa ng malakas, sinindihan ang sigarilyo, tinaas ang kilay, at sinabi, "Kung hindi mo kayang bayaran, hindi ka na sana namukahan ng kabayo. Malinaw ang presyo namin, at pareho ito para sa lahat. Hindi kita niloloko.
Tinuro niya ang pader kung saan nakapaskil ang listahan ng presyo. Tila totoo ang sinasabi niya. Hindi nakapagsalita si Heidi. Malakas ang kanyang memorya, at sigurado siyang mas mababa ang presyo ng una niyang tingnan ang listahan pagdating niya. Ngunit ngayon, kitang-kita niyang binago ang mga numero. Paano nagtaas ng ganito kabilis ang presyo? Sinubukan niyang unawain ang nangyayari. Miss, handa ka na bang magbayad? Kita mo naman ang presyo, malinaw na nakasulat, sabi ni Mickey habang humihikit ng usok mula sa sigarilyo. Huwag mo akong tawaging miss. Huwag kang sobrang pamilyar. Mariing sagot ni Heidi, taas noong nakatingin kay Mickey. Ayaw na ayaw niya sa salitang iyon. Okay, ma'am. Pero pakibayaran na ang utang mo, sagot ni Mickey habang nakangiti at ibinuga ang usok sa mukha ni Heidi. Niloloko mo ako. Pupunta ako sa pulis para ireklamo ka. Sigaw ni Heidi. Alam niyang nililinlang siya, at hindi siya papayag na magpadala. Kung ako sa'yo, huwag mo nang gawin yan. Siguradong kami ang mananalo, sagot ni Mickey habang inilabas ang patalim mula sa ilalim ng mesa. Umayos siya ng tindig, at biglang nagmukhang nakakatakot. Tumindig ang balahibo ni Heidi, ngunit hindi siya nagpahalata. Tumingin siya kay Alex, na nanatiling tahimik sa gilid, tila walang balak makialam. Magbabayad ka ba o hindi? Tanong ni Mickey habang kumikislap ang patalim sa harap ng mukha ni Heidi. Kitang-kita ang pagkabalisa sa mukha ng dalaga, ngunit nanatili siyang matapang. Ano ang gagawin mo kung hindi ako magbayad? Tanong niya ng mariin, kahit halatang kinakabahan. Ang lakas ng loob mo para hindi magbayad, tugon ni Mickey, walang kahit anong awa sa tono nito. Itinaas niya ang patalim sa leeg ni Heidi at muling binalikan ang tanong, tinatanong kita, magbabayad ka ba o hindi? Biglang napaiyak si Heidi. Ang tapang na kanina'y ipinakita niya ay tila nawala. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, mabilis siyang tumingin kay Alex para humingi ng tulong. Kilala niya si Alex, ang martial arts expert na nakita niya sa telebisyon. Hindi ba't bayani ito? Siguradong tutulong ito sa kanya. Subalit, tila walang balak si Alex na makialam. Nakatingin lang ito sa malayo, parang walang naririnig. Para sa kanya, ang nangyayaring ito ay hindi naman niya problema. Kapag nalaman mo kung sino talaga ako, sigurado akong magsisisi ka, humikbi si Heidi. Nagpatuloy siya, ako ang panganay na apo ng pamilya Reels. Ang pangalan ko ay Heidi, at ang tatay ko ay si Dr. Benedict Reels. Sigurado akong kilala mo siya. Ibaba mo ang patalim mo ngayon, at baka may tsansa pang maisalba ang buhay mo. Tila nanginginig si Heidi, ngunit pinilit niyang ipakita na hindi siya basta-basta mapapasuko. Si Mickey naman ay tila napaisip sa kanyang narinig. Biglang tumawa ng malakas si Mickey, halos hindi makahinga habang siya'y nauuga sa sobrang katuwaan. Nang makabawi, ngumisi ito kay Heidi at sinabing, Heidi Reels ng Reels Pharmacies. Si Dr. Benedict Reels ang daddy mo. Hahaha. Andito ba siya para tulungan ka, maliit na babae? Matapos ang kanyang tawa, ang mukha ni Mickey ay muling naging seryoso at may bahid ng panunuya. Hindi ko iniintindi kung sino ang ama mo o kung anong klaseng pamilya meron ka. Kung nanghiram ka ng kabayo namin, kailangan mong magbayad. At ako ang magdedesisyon kung magkano ang babayaran mo. Napansin ni Debbie ang malupit na ekspresyon sa mukha ni Mickey, at bilang isang maawain na tao, siniko niya si Alex upang ipahiwatig na dapat siyang tumulong kay Heidi. Hindi niya kayang makita ang isang batang babae na tretuhin ng ganito. Ngunit si Alex ay nanatiling tahimik at nakatingin lamang habang hawak ang kamay ni Debbie. Kahit handa siyang protektahan si Debbie sa kahit anong sitwasyon, hindi ibig sabihin nito'y makikialam siya sa bawat problemang nakikita niya. Bukod pa rito, may kutob siya kay Heidi. Napansin niya ang ilang kakaibang detalye habang sila'y nagre-ride kanina, kaya gusto niyang makita kung paano haharapin ng dalaga ang sitwasyon bago siya kumilos.
Sa biglang pagkakataon, maraming kalalakihan ang pumasok sa lugar, lahat ay mukhang matitigas at agresibo. Nanatiling nakatayo si Alex, tahimik na nagmamasid. Nais niyang malaman kung bakit napakaraming tao ang kailangang humarap sa isang maliit na babae. Mas kahanga-hanga, mula sa kilos ng mga lalaki, napansin ni Alex na hindi sila ordinaryong mga siga. Lahat sila ay mukhang bihasa sa martial arts. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.